Good morning, friends! Miyerkules na naman po at ako po si Pastor Joey, ang inyong devotion leader sa araw na ito. Mga kapatid, halika, samahan niyo ko at sabay-sabay nating tagapin ang pagpapala mula sa salita ng Diyos. Being refreshed. Mula sa Proverbs 11:25. Ano nga bang sinasabi ng Proverbs na ito? A generous man will prosper. He who refreshes others will be refreshed. Pero bago po yun, atin nga munang awitin ng himnong I would be true. I would be true. I would be true, for there are those who trust me. I would be pure, for there are those who care. I would be strong, for there is much to suffer. I would be brave, for there is much to bear. I would be brave, for there is much to bear. I would be friend of all the friendless. I would be giving and forget the gift. I would be humble, for I know my weakness. I would look up and love and love and live. I would look up and love and love and lift. I would be prayerful through each busy moment. I would be constantly in touch with God. I would be tuned to hear His lightest whisper. I would have faith to keep the path Christ trod. I would have faith to keep the path Christ trod. Wow, ang ganda po ng mensahe nun, di po ba? Patungkol ito sa pagiging totoo, pagiging mabuti, na kapag tayo naging mabuti at nakagawa ng mabuti, ang iba ay gagawan din tayo ng kabutihan. Agosto na. At sa tuwing buwan ng Agosto, ang ating pong devotion ay patungkol sa pagiging mabuting katiwala. Being a faithful steward. At nagsimula na nga po kay Teacher Abby last week, nung Huwebes. Sa araw na ito, we'll look at the principle of being refreshed. Mula sa Proverbs 11:25. Ano nga bang sinasabi ng Proverbs na ito? A generous man will prosper. He who refreshes others will be refreshed. Simulan natin ating devotion sa pamamagitan ng isang kwento. Sa England, may isang kwento patungkol sa isang babae na basang-basa ng ulan. Kumatok siya sa isang pintuan. Sabi nung babae na basang-basa, patawad, pero yung malakas na hangin at yung ulan ay naging dahilan kung bakit ako basang-basa ngayon. Nalimutan ko pa namang kunin ang aking payong. Pwede po ba ninyo akong pahiramin ng inyong payong? Yung babae na nasa loob naman ng bahay, medyo nagdududa. Sabi niya sa kanyang sarili, sino ba tong babaeng to na nasa
harap ng bahay ko. Kung pahiramin ko siya ng payong, baka di na niya ibalik. Yun na lang sira-sirang payong ipapahiram ko sa kanya. Ito, nasa isip niya. At ito rin ang ginawa niya. Sabi ng babae na basang-basa, ibabalik ko rin po ito, wag po kayong mag-alala. Kung kaya't binigay ng babae na nasa loob ng bahay, yung sira-sirang payong. Sa sumunod na araw, isang magandang karwahe ang tumigil sa tapat ng bahay ng babae na nagpahiram ng payong. At mula sa karwahe ay lumabas ang isang lalaki. Kumatok at nung pinagbuksan, sabi niya, pasensya po madam, pinapasabi ng reyna na siya'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan at pinahiram niyo siya ng payong kahapon. Namangha yung babae na nasa loob ng bahay. Sabi niya, naku, dumating pala yung reyna sa tapat ng bahay ko at hindi ko siya napagsilbihan, hindi ko naibigay yung pinaka-the best para sa kanya. Mga kapatid, what is the value of your gift? Whom have you refreshed lately? The principle or the steward principle of refreshing others and being refreshed, based on Proverbs 11:25, is a concept rooted in the biblical teaching that generous actions towards others bring blessings back to the giver. Sabi nga sa 11:25 ng Proverbs, sa NIV, a generous person will prosper, whoever refreshes others will be refreshed. Now, from this principle of refreshing, we see some points here. First, generosity leads to prosperity. Remember, friends, that the principle highlights the idea that those who give generously of the resources, time, and effort will in turn experience prosperity. This prosperity is not solely material, hindi lang po sa material, but it can encompass emotional, spiritual, and rational well-being. Second, mutual refreshment. Helping others is mutually beneficial. Kapag ikaw ay tumulong sa iba, mangyayari din sa iyo yun. When you invest in the well-being of others, you also gain benefits that refresh and uplift your spirit. Now, this mutual refreshment fosters a cycle of giving and receiving. Third point, it reminds us of stewardship of responsibility. Stewardship involves managing one's resources responsibly and generously. This principle encourages individuals to view the resources not as personal possessions, but as blessings to be shared with others. Fourth, we have building stronger communities. Kapag tayo'y tumulong sa iba, if we refresh others, we contribute to a supportive and caring environment, which can lead to collective growth and well-being. The fifth one is spiritual fulfillment. Refreshing others, yung pagtulong sa iba, is an expression of living out one's faith, kapahayagan ng pagsasabuhay sa ating pananampalataya. It aligns with many spiritual teachings that emphasize compassion, kindness, and service to others. Engaging in these acts, friends, can deepen one's spiritual fulfillment and connection with God. Ngayon, paano ba natin ito magagawa? First, always remember to do acts of kindness. Small acts of kindness such as helping a neighbor, volunteering or simply offering a listening ear, or giving just a cup of cold water can make a significant impact on others and lead to personal refreshment. 2. Let us be generous with our resources. Sharing material resources such as donating to charity, supporting a friend in need, contributing to community projects, giving to church
and supporting her ministries can bring about a sense of fulfillment and joy. Third, in helping others, we're actually giving emotional support. Providing emotional support to those going through difficult times can refresh both the giver and the receiver. And it fosters deeper relationships and mutual encouragement. Fourth, mentorship and guidance. When we offer mentorship and guidance to others, this will serve as a powerful way to refresh their lives while gaining personal satisfaction and growth from the experience. So, friends, the stewardship principle of refreshing others and being refreshed encourages a lifestyle of generosity and mutual support, promising that such an approach leads to personal and communal prosperity and fulfillment. Be agents of refreshing. Let us pray. We thank you, dear God, for your message to us today. We thank you for reminding us that we are being refreshed by refreshing others. As we help other people, we also receive your blessing. Help us that we may continue to be a source of blessing to others. Just as what a hymn would tell us, make me a channel of blessing. Make me a blessing. God, I ask you now, release your bounty, your healing, release your grace sa lahat ng mga kasama ko sa devotion na to. Ipagkalugmong ka lang mga kahilingan, katagumpayan ang siya nila matanggap. Sa ngalan ng Kristo. Amen. Friends, sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang birthday and wedding anniversary, happy birthday and happy anniversary. Now, if you feel blessed by the Lord through the ministries of NACS United Methodist Church, and you want to share those blessings to the church and her ministries at sa kanyang mga manggagawa, remember, you'll be refreshed as you refresh others. Ito pong mga bank accounts at GCash accounts ng simbahan. Sabihin lang po kami kapag kayo nagbigay at nang ma-acknowledge namin kayo mabuti. Maraming salamat po. Muli, ako po si Pastor Joey, ang inyong Wednesday Devotion Leader na nagsasabing, pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Bye-bye!